Kevin, Huh? meron kasi akong gustong itanong kay Father Daniel. Ano? Kung paano ba ganito, sabayin mo ko. 1, 2, 3. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Ganyan. Tuwing umaga. Tuwing umaga. Ano exercise? Exercise yan! Exercise. Exercise! Ayun nga. Kailangan mo yan! Kailangan mo din. Ako pumayat na ako. Sa banda? Ako payat na ikaw. Lumulobo ko lalo para ka na mamaga. Ikaw kailangan pa exercise. Kaya kita mo, Father Daniel, pa-exercise na to. Nagmamaligno. May sapi ka. May sapi ka na. Bumalik ka. Yan. Gulo-gulo mo. Talaga naman, no? Ay, napaka-interesting po nitong mga topic natin on the Ministry of Exorcism and Deliverance. Nag-exercise na to. Nag-exercise na yung Pintuan. May opening. May opening the door. Bumubukas. Oo. Pero Father, Ministry of Exorcism and Deliverance, may distinction ba itong dalawang to? Pareho lang? Well, sa exorcism kasi, pag sinabi natin exorcism, it is when the church asks publicly and authoritatively in the name of Jesus Christ that a person or a place or a thing be liberated from demonic bondage. So, ibig sabihin, pag exorcism, ang exorcist talaga is yung pare. Exorcist. And there are two kinds of exorcism. Merong minor exorcism and then major or solemn exorcism. Para seminary na plano, minor seminary, major seminary. Ano po yung minor? Yes. Sa minor exorcism, any priest could do that. Halimbawa, sa So binyag. kami pwede namin gawin? Yes. Halimbawa, sa binyag, may minor exorcism prayer sa binyag. Ayaw panalangin ng exorcismo. Yes. Ama na yung pagmahal na... Kabisado mo yan. So, yun. And then also, sa mga ibang mga lugar, pwedeng gamitan ng mga minor exorcism prayers. Ang pinagkaiba lang po namin, bilang mga exorcists, kami po yung binigyan ng authority to use the Roman ritual of exorcism in cases of possession. Possession. To perform the solemn rite of exorcism. So yun lang po yun. But yung mga lesser forms of demonic activity, any priest could deal with that. Halimbawa, infestation. Pag sinabi at infestation, di ba kanina, possession, reserve yan para sa mga exorcists. Obsession, oppression, infestation, any priest could handle that using the minor exorcism prayer. Natatakot mo, Father, natatakot ako na pag may nalapit sa akin, Father, magpapa-exorcise kami. Natatakot ako, sabi ko, hindi kasi ako exorcist. Tapos nasabi ko, baka mamaya matuwa pa sa akin demonyo, sabi sa akin, alam ko kasalanan mo, matakaw ka, mga ganon, di ba? Oo. And then yung sa deliverance naman, no, with the use of deliverance prayers. Halimbawa, any person could use deliverance prayers. Any person? Any person. Kahit ordinaryong tao po? Ordinaryong tao, para sa sarili niya, personal spiritual warfare. Halimbawa, yung prayer to Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. That's a deliverance prayer through the intercession of Saint Michael. Halimbawa, ikaw ay nanay, you want to pray over your children. Kasi nga, bilang nanay, bilang parent, you have spiritual authority over your children. So you can pray over them. Lord Jesus Christ, I ask you to protect my children from any kind of demonic bondage, demonic harassment, protect my family. Because meron kang spiritual authority. That is deliverance prayers. And also, yun nga, ang mahalaga dyan is yung principle na if I have a spiritual authority, pwede kong i-pray over yun. Magulang, I can pray over my children. Teacher, I can pray over my students. Diba? May-ari ng bahay, you could do the deliverance prayer sa bahay ninyo because you are the owner of that house. Basta So, may meron authority. kang spiritual authority. Ako, Father, pwede kunyari nanay Diba? ko, ganun. O kailangan mas matanda sa akin. Mas matanda sa'yo kasi nanay mo yun. Nanay mo, may spiritual Hindi mo authority. pwedeng i-deliverance. But you can ask the Lord through what we call prayers of supplication. Dami Diba? pa Kasi dalawa yan dalawang klase. Una, yung command prayer. Opo. So kapag may authority ka, you can do the command prayer. Kami mga exorcists, we are using the command prayer. Yun yung lumayas ka, Satanas, ganon. oo. Sa ngalan ng Yun. Sa ni ngalan ng- Jesus, Yan. ganon. That's a command prayer. Diba? Imprecatory prayer. Pero, yun naman sa deliverance, they are using the deprecatory or prayer of supplication. Diba? Alam mo, wala kang authority doon. Opo. Pwede kang directly to ask God to intervene to expel the demons. You cannot say, in the name of Jesus, I command you, get away of Satan. No, you cannot do that.
But instead, you can say, Lord Jesus Christ, I ask you to save or to deliver this person from any kind of demonic activity, etc. So you are directly asking the Lord to intervene so that He can dispel the evil spirit. Eto, may question muna ako. sige. Father, so ibig sabihin, pare lang ang pwede maging exorcist. Hindi po ba pwedeng maging exorcist sa isang lay person? No. Oo nga. So, by the very definition, di ba, yung exorcism is when the church asks publicly and authoritatively in the name of Jesus Christ. It is in the name of the church. Opo. Yung ministry na yan, in the name of the church. So, pare ilang ang pwedeng maging exorcist. Other lay people can be deliverance ministers. Oh, yung sinabi ni Father kanina. No, they can use deliverance prayers, but they cannot be an exorcist. Because an exorcist is one being deputized or being delegated, given authority by the bishop to perform exorcism. Kayo lang. Di Father. In the name of the church kasi. In the name. Dala-dala mo ang simbahan kasi nun eh. Father, bilang isang exorcist, meron po ba kayong mga memorable experience? Ganon? Yes, iba-ibang mga cases. Halimbawa, possession. No? My first ever case of possession was a teenage boy galing sa probinsya. Opo. May occult involvement sila. No? Meron sila doon na albularyo na nagsabi na meron daw kayamanan sa bahay nila. Hukayin. Hinukay naman nila. Opo, Eventually, opo. wala naman sila nahukay na kayaman. Then after that, pumunta dito sa Tagig. Opo. And then, binabangungot siya palagi. Ay, ganun? Hindi siya talagang Makatulog, binabangungot. opo. Hindi siya magising-gising unless kakagatin mo yung paa niya. So yun, for some weeks binabangungot siya. And then eventually, after those bangungots, meron siyang nararamdaman na. Opo. Then eventually, napossess na siya. So unti-unti it's a gradual Opo. napossess siya. So dinala siya sa parokya. Hindi siya madala-dala kasi hindi siya mabuhat eh. Opo. So dadalhin sa parokya, hindi siya mabuhat-buhat kahit 5 lalaki na yon. Ha? 5 lalaki limang na lalaki buwan? na. Ano? Hindi talaga siya mabuhat. Napakalakas. Yun yung extra strength. Beyond human capacity. So, nangyari, instead na dalhin sa parokya, ako yung pinatawag. Ikaw na yung pumunta doon, Ako na Father? yung pumunta doon. So, I performed kasi emergency yun eh. So, tinignan ko lang yung detalye, merong possibility na talagang possession because of the occult involvement tsaka yung gradual na nangyayari. So, I prayed the exorcism prayer in Latin. Wow. Di memorize mo, Sumasagot siya. Father? Sumasagot din Sumasagot siya na? in Latin. Sumasagot? Nag-ora pro nobis siya, ora pro nobis, ora pro Sumasagot nobis, din. ganun. Nagsasalita siya ng Latin. So yan ang isa sa mga determining factor. Na ano? Knowledge of foreign Foreign language. Na hindi naman niya inaral eh. Oo. Wala siyang alam sa Latin. But he can now speak Latin. So that means merong sumasalib sa kanya. Extra strength. Napakalakas. 5 lalaki na ang umahawak sa kanya. Pumipiglas, napakalakas. Hindi nila madala, mabuhat-buhat. Yun na nga yung tatanong And ko, then, Father. Explain na. Nung nagdadasal ako, tumatawa siya, pinagtatawanan ako, naglalatin-latin din siya. Opo. Then sinabihan ako, I will kill you. Talaga? Talaga, Father? Natakot ako noon, natakot ako. So inabot kami ng 3 oras. Ganun lang kami, dasal lang, prayer. Then after 3 hours, napagod na ako. So tumigil muna ako saglit. Nagdasal ako personal prayer kay God. Sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako. Hindi ko to trabaho mo ito. Huwag mo ipapahiya. Opo. Mapapahiya tayo dito kasi tumawag sila ng pare and then hindi mapapalaya siya. Pala si Opo, yung demonyo. Hindi mapapahiya tayo niyan, Lord. Opo. So after that prayer, I also asked the help of Mama Mary. Opo. And then, I proceeded with the prayer. Then after that prayer, sabi niya, babalik kami. Babalik kami. Yung kinikilabutan Babalik daw ako, sila. Padre. And then, pagkatapos nun, uminom siya ng holy water. Nawala. So, nawala. Tumalaman na yung bata. Opo. Ito magandang tanong, bago tayo Nakatali yun, Father? Hawak-hawak ng 5 lalaki. Di ba may upuan yung exorcist? Yung iba gumagamit Ito, sa sila amin, ng... may ganun, may upuan. Yung iba gumagamit sila ng Exorcism exorcism chair na merong upuan.
parang si Professor X na may Oo. mga... May belt. Oo, may May gano'n belt siya. may gano'n sa parokya ko. Talaga? Yung iba may Oo. belt nakalagay Sa tiyan. dito, sa tiyan, sa paa, para pag pumiglas, ay Pero sa iyo, nung ginawa mo yun, wala, mga lalaki lang, mga kamag-anak Nakakapit. nila. Mga kamag-anak nila ang nandoon. Father, paano po ba malalaman kung talagang sinasapian po yung tao? Tsaka paano rin po ba malalaman na kailangan ng exorcism ang isang tao o ibang intervention ang gagawin? oh, kasi di ba, Father, di naman po lahat Yes. demonic Oo. possession. Yes. Pwede naman yung, ayun nga, nalungkot lang, lang. gano'n, di Yes. kumakain, gano'n. Oo. Kaya nga, di ba sabi ko nga, an authentic demonic possession, may mga criteria yan para masabi nating demonic possession. Una, meron siyang parang psychiatric manifestation. No? Ibig sabihin, meron siyang manifestation na katulad ng psychiatric behavior. So, hindi lahat ng mga kuwari na-depress lang, Oo, gano'n. Depression lang talaga. Yes. Sabi ko nga sa iyo kanina, di ba, merong purely depression, purely psychiatric, meron ng spiritual or may combination. Kaya, kadalasan, part ng assessment namin, we advise the person to undergo psychological evaluation or psychiatric evaluation. So, may gano'n pa rin. Meron ganun pa rin. Hindi naman siya parang darating ka agad, papalayasin mo Paano agad yung mo na, espiritu. Ibisigan mo muna, kung gano'n. kung talagang emergency case, ang ginagawa namin doon is pinapakalma namin. Do not engage first eh. Huwag mo engage yung kung talaga may demonyo, don't engage muna. Pakalmahin mo lang yun. And then, aralin mo yung history, titigan mo. Kasi yung possession naman yan is on and off yan eh. Opo. Hindi forever possess yan Opo. eh. So darating yung off moment niyan na nasa lucid siya. So pakalmahin. Ang role lang namin muna, immediate intervention kapag may emergency case is to pakalmahin yung tao. Dun muna. And then, we'll do the interview, we'll do the assessment. No? Kasi kung meron talagang demonyo doon, talagang through the exorcism, lalabas at lalabas siya. Kasi ang attitude ng demonyo kasi, as much as possible, he wants to hide himself. Patago. Nagtatago siya. Ayaw niyang madiskubre. Opo. No? Ayaw niya madiskubre. Kaya yung behavior niya na ganun, kadalasan medyo questionable yun. Kasi Kasi nga, ginagawa mo kanina, hindi questionable yun. kasi nga, ang attitude ng demonyo, as much as possible, he wanted to hide and to conceal. So, yun. Di ba, Father, meron rin kasabihan yung ano yun yung demonyo, ayaw nilang malaman yung pangalan nila. May napanood akong gano'n. Ngayon, di ba? Kasi kaya nga doon sa exorcism, meron dong prayer to extract the name of the devil. Talaga. Pero yun nga, although ina-extract yung name, pero minsan pwede kang dayain. Sabihin nila ibang pangalan. Ay, gano'n? Pwede Kaya may din. mga ganon. Oo. Kaya, although nakalagay doon, tell me your name, Dikas Mickey, no? Tell me your name, dire-diretso lang namin yung prayers. Kasi minsan, pwedeng dayain ng demonyo, ibang pangalan yung sabihin nila. Kasi once magkaroon ka ng hold sa pangalan niya, you can directly command the devil through his name. Paano yun, Father, pagkatapos ng mga, yung kwento mo, Father, na ginamot Yung mo, bata, o yung bata na yun. Yung bata, paano yun, no? Father, anong Epekto mo, After nun, sa kanya, after nun, nakapasok siya sa pag-aaral ulit, Opo. naging normal na ulit yung kanyang attitude, etc. So, umokay na siya. Sa akin naman nun, hindi ako nakatulog nung gabi. Oo, Talaga? Okay, syempre may Hindi, epekto din bakit sa'yo, mo di ba? nararamdaman, Takot ako kasi Father? first time kong encounter ng real possession at sabihan ka ng demonyo, I will kill you. Kaya hindi ako nakatulog sa gabi. Baka patayin ako nito sa gabi. Baka biglang lumabas sa ilalim ng kama ko. May kasama kang natulog nun, Father, nung gabing yun. Wala, sariling Solo kwarto ka? ko lang Hindi yun ka eh. yung parang halika, samahan mo ko dahil Hindi sabi, naman. I will Basta, kill you. hindi lang ako masyado nakatulog kasi nga iniisip ko yung sinabi ng demonyo. Kasi narinig niya mismo sinabi I sa will kanila. kill you. Paano yun, Father? Paano mo... Prayer lang. Of course, tiwala sa Diyos. Kasi Na nga, hindi ka hindi ka bababayaan ng Diyos. Hindi mo naman laban to. Laban ni God to eh. opo. So, in every exorcism process, it is not my battle, but it's the battle of God. Siya ang, siya ang talagang Alam mo, Father, akala ko lang talaga yung mga napapanood ko lang niya sa TV, drama-drama. Totoo pala, no? Totoo nga, oo. Pero maganda sabi ni Father, no? Kasi nga, kailangan maging spiritually strong. At ito yung ngayon magiging last part natin. Papunta na tayo sa life hacks natin. How to be strong spiritually dito sa tinatawag na spiritual warfare. Dito lang sa Kape at Kampay!
today's merienda is toasted siopaw. Hoy! Uy! Bakit? Ikaw naman yung bunganga mo. Open na open. At least hindi yung masamang opening ng mga possession na yun, di ba? At least food ang aking kinakain. Sabi ni Father, di ba, masama, ano yung opening? Oh, opening the mouth. Mamaya, pasukan ka na ng masamang espiritu. Hindi dun. masamang espiritu papasok. Ano? Sobrang pagkain. O, kaya nga. Parang ikaw. Dahan-dahanin mo lang. So paano ka kayo? Hindi ganyan, liitan mo. Yan. Yan. Liitan mo pa. Yan. Very good. O, tara na. Nandiyan si Father. Makain pa akong toasted siopaw eh. Alokin mo. Ay, Hindi- Father, toasted siopaw. Sige lang. Thank Yan, you, kumain tayo, ha? thank you. Okay. Sige. Marunong ka na. Na-exorcist ka na rin. Marami mga Kasi opening. nakikinig tayo kay Father. Di ba sabi niya may opening, pwede kang pasukin. Ayun, sige. Kaya isasara ko muna to kasi Ayan, diba, mamaya may opening. Alam mo, pumasok May naman dyan. pumasok. Si Alex. Kukunin na naman yung paninda mo. Alex, Dante. Ay, Dante pala. Dante, kukunin yung paninda mo. Anyway, sige. Father Daniel, no, involved siya sa Ministry of Exorcism. Gano'n na kayo katagal na exorcist? 12 years na. 12 years? Tagal na pala. Since 2012. Since 2012, no? Ang tagal na kasi ako, pari ako 9 years, siya 12 years. Mas matagal pa siya sa aking exorcist. O nga, Father, paano ka na ano doon? Paano ka na-involved? Parang ginusto mo bang mag-exorcist, gano'n? O may napanood ka na ano ka, na-curious ka, gano'n? Well, unang-una, because of the need eh. Kasi during that time, wala kami exorcist sa Pasig. So maraming mga nagpapabless ng bahay nila. Father, magpapabless ako ng bahay, may nararamdaman kami, may nakikita, may ganyan. So, ang ginawa ko, inaaral ko kung paano gagawin. So, nagpunta ako kay Father Josis sa Manila. And then, binigyan nila ako ng libro, tsaka yung mga gagawin. And then, eventually, after that, in-invite nila ako na sumama kapag may mga cases sila ng infestation, yung blessing sa mga lugar na may mga nararamdaman, pati yung mga sinasaniban. So, from there, nagkaroon din ako ng, kumbaga, parang apprenticeship training. So, aside from yung pagbabasa, and then may apprenticeship. And then 2013, so nagpunta kami sa Rome for the formal study talaga dun sa exorcism. Kasi may course na in-offer sa Rome. So, nag-aaralan pala yan. So, Yeah, meron pala meron- siyang training, meron Father. So, training. hindi ka pala pwedeng basta-basta lang na mag-bless ng may mga, or kung gusto ko sabihin, gusto ko maging ganito, mag-exorcist, ano. Oo. Well, sa mga pari naman, kami mga pare, lahat ng pare pwede mag-bless, no? Lalo na kapag may nararamdaman yun sa bahay. Opo. Yun yung cases ng mga infestation. Sa amin po mga exorcists ay, dahil kami po ay appointed exorcists, kami po yung nagdi-deal sa mga kaso ng possession. Possession. Pero lesser than that possession, pwede namang gawin ng mga ibang mga pare. Ito, Father, magandang tanong. Minsan kasi, akala ng mga kapamates natin, kailangan may gift ka, mga third eye na ganyan, para maging exorcist ka. Requirement ba yun, Father? Hindi po yung requirement. At yung third eye, hindi siya kailanman Kailangan. gift. Talaga? Hindi siya gift, no? Ang third eye, it is an occult power. Lo. Kasi Third lahat eye. ng may mga third eye, lahat ng mga nakikita nila, coming from what we call preternatural world, the world of the demonic. Kaya very dangerous yun. Kung kami, alimbawa, papasok kami sa exorcism ministry at open yung aming third eye, kung may third eye kami, magiging prone kami sa harassment ng mga evil spirits. Kaya supposed to be, no, bago ka talaga pumasok sa ministry na ito, i-check mo muna, magkakaroon ka talaga ng spiritual detox. No, para lahat ng mga openings mo, kung meron kang third eye, kasi yung third eye na-open yan, kapag ikaw ay madalas dalhin sa mga albularyo, Ganon. pagtatawas. Ikaw pa naman, di ba, patawas-tawas ka? Ayun. Kasi, Ano yun? Ibang Bantot. tawas yun. paano ba? Tawas. Uy, ang kapal mo. Wala akong Yun. ano, no. Excuse me, wala akong firework. So yung mga taong gano'n, putok. So yung mga taong nadadala palagi sa mga albularyo, sila kadalasan yung mga open, yung kanilang third eye, Ano yung, which Father, is occult power. Pina- Na-open siya, na-open. na-open siya kasi na-involve ka sa mga occult practices, katulad ng pagpapatawas, albularyo, yung mga hilot-hilot na may mga Hilot-hilot. bulong-bulong.
Hilot-hilot na may Naku, gulong-gulong. ako dito, Father. Malapit na Yung witch hilot na therapy, walang Ano problema magiging doon. witch na? Oo, witch. Bakit? Pahilot ng pahilot. Baka naman bang ibang ihilot naman yan yung ano? Yung mga hilot-hilot na massage talaga na, yung mga O normal yung sa mga na, probinsya, Father. yung mga halimbawa, reflexology, walang problema doon. Opo. Pero halimbawa sa mga ibang lugar na pag hinihilot kami, mga bulong-bulong, Ay, o kaya, Father, yung may dahon yung... yes, may ganon. Yun Parang yung nakakatakot, diba? Dahon-dahon na pinatapan na yung lang mga gano'n. tapal-tapal. Oo, So, yun yung Father. mga occult practices. yung So, wala kapag ang naman isang yun. tao, madalas dalhin nun, lalo na kung yung bata, di ba, madalas Opo. magkasakit, dinadala sa mga albularyo, kadalasan sila yung bumubukas yung kanilang Third eye or psychic ability. Naku, may nag-aalala dito. Sila yung mga nakakakita, nakakaramdam, kasi nga, open yung kanilang psychic ability. Na na-open, hindi nila alam, unknowingly, Opo. nabuksan yon because of their involvement sa mga occult practices. So dapat, Father, yung bata, pag nagkasakit, huwag mong dadalhin sa Oo, albularyo. tawas, albularyo, hilot, ano pa? Ano? Yun, yung ganon-ganon. Ano? Ulit. Ganon-ganon. Tapal-tapal. Tapal-tapal. Tapal-tapal, gano'n. Yan. Of course, mahalaga, ipacheck talaga sa doktor kung ano Opo. talaga yung sakit. No? At kung yun naman ay something spiritual, syempre, sa pare, magandang ipagdasal ng pare, i-pray over ng pare. Kasi, Father, palaging sasabi, no? Kaya namin dinadala sa albularyo, sa mga ganyan, sa mga tawas-tawas. Kasi hindi mahanap ng doktor yung... Oo nga, yung Hindi sakit. mapaliwanag ng doktor Opo. yung sakit. Yun. Paano yun, Father? May mga ganong kaso tayo na punta ka ng punta sa doktor, ang dami ng laboratory, ang dami ng mga examinations, MRI, ECG, etc., hindi madiscover, hindi malaman kung anong sakit. Ang tawag natin dyan is, it's a kind of demonic oppression. Ah, talaga? Diba? Demonic Kanina, diba? pala yun? Demonic. No, kanina, diba, sabi natin, possession. Opo. Hindi, meron tayong obsession, Obsession. sa isip. Diba? Ito naman yung oppression, pwedeng sa health, yung kanilang pinupuntirya. Binibigyan ka ng sakit, binibigyan ka ng karamdaman. Halimbawa dyan, yung mga namatanda, nakaapak ng mga... Ayun nga, yun. lang, Totoo ba yan Father? yung mga Diba? namatanda? Yes. Totoo yun, di ba? May naapakan kang ganito, namatanda. Mga duwende-duwende daw, ganon. Duwende-duwende, na kapre ka, na tigbalang, or whatever na yan. Kapre. Di ba na Kapre, kapre? tigbalang. So, napagkatuwaan ng ganito, na engkanto. Totoo yun. So, anong ginagawa nila? Nagbibigay sila ng sakit. And that is part of demonic oppression. So, ibig sabihin, Father, yung nangyari din, kasi yung tsahin ko, nagkaroon ng ganyan. Parang, pumunta na sila sa ospital na confine na, hindi mahanap ng mga doktor Oo, yung yun. sakit. Yes. Ngayon, Father, pumunta sila from Manila to Bicol para, may kakilala kasi sila dun na albularyo or yung ganun yung tawag. Tapos ginawa, Father, kwento lang nila, kumuha daw yung albularyo ng puting bimpo. Oh. Parang hindi totoo, tas parang di gumanan. Pag himas daw po nung albularyo doon sa tita ko, may mga nahuhulog na mga parang ipis, na insekto, maliliit, oo, Father. insekto. Ayun daw, so totoo pala yung mga Totoo yun. ganun, Ang tawag Father. naman doon, kapag insekto, barang. Barang, yung mga So, mambabarang. Mambabarang yun. talaga, may it's a ganun higher pala. form of witchcraft, no? Hulam, na ang kanilang expertise ay using mga insects, no, yung mga beetles, etc., to inflict harm. Pero totoo yun talaga yung mga... Oo nga, Father. Totoo ba, Father, yung kulam? Oo nga, totoo nga yun, Father. Kasi kung may kulam, sana hindi na natin kailangan ng pulis. Pakulam mo na yung mga kaaway mo, mga nangungutang Pero sa'yo. di ba, ganun. Father, masama yun, may balik. Yes, Oo. masama po yun. Kasi even the Bible, sa Biblia, nakasulat to, no? Iwasan ninyo ang gawang ito sapagkat ito'y gawa ng Diablo. Sapagkat yung kapangyarihan ng pangkukulam, yun ay kapangyarihan galing sa Diablo. Makapanakit ng kapwa. Huwag kayo mananakit ng Kaya, kapwa. totoo yung may kulam, totoo yung may barang. So, it's part of demonic oppression. Opo, so parang So, oppression. yung mangkukulam, parang inaano siya na ganun. Yun, binibigyan ka ng sakit at karamdaman. So, yun yung, kaya nga minsan, hindi makita ng doktor because something spiritual. Kasi sa mga nararamdaman ganyan, tatlo yung possibility niyan. Unang-una, it is purely medical. Opo. Talagang medical. May sakit kang May sakit. medical. Opo. Pangalawa, purely spiritual. Oppression. Or pangatlo, pwedeng may medical condition, nagtatago yung spiritual. So may underlying. May underlie. Ganun ang Undertatable. expertise nila kasi, mga kaaway, magtago to hide. Akala lang natin, natural na sakit, normal na sakit, pero
deep inside, meron pala siyang nakakabit na spiritual. So, Father, yan ang ginagawa ng isang exorcist. Oo. Father, wait lang. Teka, nandun tayo sa ano na yung Sige, nakakaintindi. nasa momentum ka eh. Oo. Sige. Father, kunyari, may taong ganon, kinulam or binarang or nagkaroon ng ganon yung sinasabi niyo pong sait na ano. Pwede rin silang lumapit sa inyo, Father. Yes, na imbis oo. na sa albularyo, sa pari na lang Yes, po. usually, yan po talaga yung trabaho ng exorcist, no? Para tulungan yung mga nakaka-experience ng mga spiritual condition na ito brought about by the evil ones. Kasi pag exorcist, naisip ko yung pelikula, yung umiikot-ikot yung Oo, ulo. naka-ano ka na nun, Father? Nakakita ka na ba? May mga Umiikot-ikot yung ulo. Ulo, tapos gumagano-ganon nakatali. Ay na, mga gumagapang na pataas na sa mga May mga medyo parang lumulutang na. So may totoo experience kami ng ganon together with Father Josis and Father Jojo Cerudo. So isa sa mga cases noon na nando doon na talaga yung bata is talagang Umaakyat sa- Lumulutang talaga, nagle-levitate? Buti na lang nahawakan nung isang kasamahan namin, ibinagsak siyang ganon. Ano yun, Father? Ba't umaangat? Because of the experience of possession. Kasi nga, the spirit no, can manifest, po pwedeng mag-manifest sila ng iba't ibang pamamaraan. Di ba? May parang psychological condition, psychiatrical condition, extra strength, which is beyond human strength. human capability, Opo. levitation. Opo. So that is beyond the human ability. So yan, part yan. So yun yung mga talaga makita natin na pag may mga signs na ganyan, nagpo-point siya sa authentic possession. And also nakakapagsalita ng mga ibang languages na hindi naman niya naaral. Halimbawa ikaw, napoposes ka. Nakakapagsalita ka ng German. Talaga, mga ganyan, German. Di ba? Abo chikik, kerekek. So, yun, foreign language na hindi mo naman inaral. Tsaka di ba, Father, meron din po yung kapag napoposes, yung tipong, kaya di ba, yan, sinasaktan nila sarili nila. Pero after, yan, nakaalis na yung evil, parang hindi nila alam na sinaktan nila yung Yes, sarili kasi nila. nga, merong nag-take over sa katawan mo. So, nagsasalita ka, gumagawa ka ng mga bagay-bagay without your knowledge, pero yun ay gawa ng demonyo. Kasi napoposes ka, na-overpower ka nung ano. Alam mo, natatakot ako sa kwento ni Padre Daniel. Magandang tanong, mahirap ba o madali maging exorcist? Oo nga, Father. Well, mahirap din kasi nga, hindi lang ito simple na halimbawa kasi kung pari ka, pag sick call, pahiram mo lang ng langis, tapos na yung ministry mo. Sa exorcism ministry kasi, you have to accompany the person from the very start until the full liberation. At yung proseso na yon medyo matagal, umaabot ng minsan buwan, taon, to be fully liberated. So may mga cases tayo na ganun, umaabot ng matagal na panahon. You have to accompany the person. Kailangan mong samahan siya sa kanyang journey kasi nga, hindi lang ito parang, kasi ang tingin natin parang albularyo na pag pumunta ka sa kanya, gagaling ka na, parang magic. This is not something magical. Sa exorcism ministry, proseso yan, unang-una, alamin mo ano yung naging opening sa'yo. Kasi may pinanggalingan yan. Bakit ka nakaka-experience ng ganyan? Ibig sabihin, may pintuan kang nakabukas. Kailangan makita natin, matulungan namin kayo, ma-determine ano ba yung mga naging opening, ano yung naging daanan. Kasi pag yan ang naging daanan, kailangan i-close yan. Kasi pag hindi mako-close yan, kahit i-pray over mo ng i-pray over yan, pabalik-balik lang yan. po. Kasi mayroong opening. Parang halimbawa yan, ito, tinapay na to. Opo. Nilalangaw yan. Hanapin mo Bubugawin sa ko yung langaw. Opo. Aalis yung langaw. Maya-maya, babalik ulit. E di, para mawalang yung langaw, tanggalin mo to. So, yun ang isang ginagawa ng exorcist. Tinutulungan yung biktima na madiscover niya ano ba yung mga openings. Opo. And then ma-close. We also help the victim close the openings. Ano tawag natin dyan? Ang proseso niyan, halimbawa, is kung ang opening mo ay sins, kasalanan. Kasi may mga openings sins, occult involvement, traumatic experiences. These are the openings Traumatic experiences. Kung ang opening mo kasalanan, you have to undergo general confession. Kung ang opening mo occult involvement and occult practices, you have to confess that and to renounce that. Kung meron ka mga agimat, anting-anting, Opo. So yung mga sinusot-suot, yung mga gano'n, mga agi-agimat. So, dapat, opening din yan. No? Form ng opening din yan. Occult involvement din yan kasi. So, kailangan kasi yun eh. Kasi yun nga,
pe-pre-over ka namin, pero di mo naman hinuhubad yung anting-anting mo, yung mga Wala. ganyan mo, Wala. naniniwala ka rin sa iba, Parang wala may din. Parang ano, binugaw mo lang, mamaya babalik Babalik. ulit. Pabalik-balik ang So, yung pala mangyayari. yung mga opening. Hindi yung opening Akala ko of the open mouth. of the mouth, open of the Yes. heart. Opening of the heart. Oo. Ang Iba ganda ng pala. kwentuhan natin, no? Marami pa tayong malalaman. Kasi sa part 3, continuation tayo ng Ministry of Exorcism. Mamaya na tayo mag-life hacks. Dito lang sa Kape at Kampay! Chabi, pa-refill! Chabi! Oh, Bakit ka ham-ham-ham dyan? Anong ginagawa mo? kasi Father, meron atang ano dito, maligno at masamang espiritu. Ang maligno. Eh kasi Father, punutan paninda ko, tas nababawasan pa unti-unti. Ha? Sigurado ka bang maligno talaga yan? Oo, kaya nag-ano ko. Sabayan ako. Digil mo yan. Kala ko hamang pamerienda mo sa akin. Naku, pagsabi. Ano ba nararamdaman mo? Baka naman hindi maligno yan eh. May iba ka pa bang nararamdaman? Kasi tumataas yung balibo ko, Father. Tumataas ba lahibo mo? Tako, sabi, may kilala ako. Papupuntahin ko rin sa tindahan ngayon. Yun na, para makita niyo yung... Exorcist siya. Ha? Oo. Isa siyang exorcist. Oo, baka makatulong siya. Sige, sige, Father. Oo, sige, baka makatulong siya. Ayun na, Father speaking Kebs. of which, Father Daniel, Kebs, Father hello. Kebs. Happy to see you. Happy to see you, Hello, Book. Father. Ayan. Hello, Father Oh, siya si Father Daniel. Hi, Father. Hello, Chabi. Ikaw pala si Chabi. Ikaw pala si Bless ka. Chabi. Father, Father. Okay. Siya na tayo. Kinikilabutan kasi ako, Father. Ano nangyari sa'yo? Kinikilabutan. O ba't ka naman kinikilabutan? Kasi may maligno, Father. May maligno? Paano mo naman sabing may maligno? Nababawasan yung paninda ko. Maligno ba talaga yan? Eh, hindi ko alam. Hindi mo alam. Pero wait lang. Natatai lang ata ako. Kaya pala tumitindig ang balahibo mo kasi. Natatai. Dire. Kasi kain ka na kain. Nasobra ka sa kakain. Kitang-kita naman, Father, no? Halata. Oh, tama-tama. Guest natin ngayon sa tindahan, si Father Daniel Estacio, ang exorcist ng Diocese of Pasig. No? At nandito tayo, Father, para pagkwentuhan ng iyong ministry. Dito lang sa Kape at Kampay. Ham sandwich. Oo, di ba? Talaga namang buti nakadalaw ka dito. Siyempre, talagang gusto kong makita. Kita ka ulit, no? Tagal natin hindi nakita. Oh, no! Sino to? Hoy! Dante, ikaw palang maligno! Uy, grabe ka naman maligno. Ang laki naman ng maligno mo. Kaya pala naubos yung paninda ko. Ikaw pala kuha na walang paalam. Pinapalista ko naman. Kayo naman, Father, nakita niyo naman pa siya. Ba't di niyo ako tinawag? Nagkakwentuhan kami, malay ba namin? Ba't ang tanong doon, bakit di ka nagbabantay ng tindahan mo? Kaya nga. Eh, nasa CR nga ako. Sumakit yung chan Naku, ko. wag kang hahawak ng kamay. Dapat kasi maglagay ka, pag wala ka dito, maglagay ka ng signboard, close muna. Nandito ka Kunin sila, ko na, Father. ha? Sige na. Salamat. Ilista mo na lang ulit, ha? Sige na. Thank you. O dahil may bago tayong Father, prepare ko na rin kayo, Ayun, buti naman. May pa-welcome drinks, Father Tsaka Daniel. wait lang, meron pa. Hindi lang welcome drinks. O, Wow! May pa-siomay. Ano ba? Siomay. Roasted Roasted siopaw. Yan. Ayan. O, Pads, dahil palaging pag may guest tayo, palagi tayo nagko-toast muna. Pads, kape! Yun, welcome. Thank you, Father Kebs. Ayun. Welcome, Father Daniel Estacio, mula po sa Diocese of Pasig. Siya po ay exorcist ng diocese, no? Hello, Father. Hello, good morning, Father Kebs. Oh. Good morning, Tita B. Chubby, Father. Chubby pala. Chabi. Ano ba Chabi? Bakit daw chubby? Ano Ano ba Chabi? Ano ba Chabi? Chabi.
Okay, chubby. Chubby ka, chubby. Ganun, chubby ka, chubby. Akala ko chabelita. Parang Pwede ganun na rin. din, Father. Okay. Ayun. Nako, Father Daniel, parang huli ka namin nakita dito sa paligid, parang guest siya doon sa isang show natin. Anong pangalan ng show? Faith Factor. Ano? Faith Factor? Faith Factor. Ayun, ayusin mo yun. Oo. Kasi siya nga ay isang exorcist. Pero, maganda pakilala mo na sa mga kapinimates natin. Sino ba si Father Daniel? Sige, Father, introduce yourself po. Saan si Father? Yun, doon tayo tingin. Sige po, ako po si Father Daniel from the Diocese of Pasig. Kasalukuyan po akong superintendent ng lahat ng Catholic schools ng Diocese of Pasig. We have 11 Catholic schools. Ako din po ang exorcist ng Diocese of Pasig and also the treasurer of MAPSA, yung mga association. Yung Babsay may nanguhuli ng... Ay, hindi. Yun ay asosasyon ng mga Katolikong paaralan ng Metropolitan Province of Manila. Akala ko yun yung mga banana boys. Alam mo ba yung kay Jiggy Tagahuli. Ako akala ko tagakuha sa bayan ng parking. Yun na nga, ganun na nga. Iba pala yun. Yeah. Pero alam mo, si Father Daniel, konting kwento, paano siya naging friend ko at friend ni Father Jeff. Opo. Kami ni Father Daniel ay nagkasabay sa San Carlos Seminary. Yes. Oo. Nagkasabay kami, bukluran leader ko siya. Book 2. Yes, book 2. Oo. Tapos doon, nakasabay mo rin si Father Jeff sa theology. Yes, sa theology. Sa Magkasay- aming kapatiran leader. Siya naman ang leader ng kapatid ninyo. Cap E. Cap E, yan. Oh, yan. Cap E. Ayun. So, marami kami mga shared experiences ni Father Daniel. Kaya. Yes. Pero banggit niya, nasa school administration. Yes. 11 school? Paano? Anong ginagawa mo doon, di ba? Pala. Yeah. Although, 4 kaming school directors, so meron akong hawak na 3 schools. No, but aside from 3 schools, minomonitor ko din yung buong 11 schools ng Diocese of Pasig. Paano may CCTV ka ganun? Oo nga. Hindi naman, kumbaga through the directors, no, kasi maganda yung in terms of administration ng mga paaralan, may mga kanya-kanyang directors siya. So we see to it na magkakaroon kami ng pagtitipon, mga meetings, no, para mapag-usapan no, paano ba namin mai-improve, ma-develop yung mga programa ng mga Katolikong paaralan ng buong Diocese of Pasig. Pero Father, may tanong ako, bakit po ba mahalaga ang presence ng pari sa isang school? Okay. Lalong-lalo na dahil kami po ay Katolikong paaralan, no? Catholic schools, no? So, pag Catholic Father, dapat pare or Yes, Padre? kasi yung identity ng Catholic school is nakakabit yan doon sa simbahan. No, kaya sa aming mga Katolikong paaralan, kami po mga directors, mga pari, and yung parish priest, sila naman yung tinatawag naming chaplains. So, magkaiba siya, Father. Yeah. Ang parish priest siya, ang school director. Yes. Pero pwede rin po ba silang isa lang? Kunyari, kung sino po ang parish priest. Siya Yung rin po dating yun. arrangement, ganoon. Kung sino yung parish priest, kura paroko, siya din yung school directors. Pero, syempre, dalawa yung hahawakan mo. May school ka na, may parokya ka pa. Medyo nagkakaroon ng problema kasi in terms of management. No, kasi nga, dalawa. Para matutukan ang ginawa ni Bishop, meron na talagang direktor yung paaralan na separate from the role ng parish priest. Pero, magka-collaborate pa rin kami ng parokya. Yun ang maganda, no? Yung collaboration between the school and the parish. O kasi karamihan ng parishioner, yung kanilang anak doon din mag-aaral. Nag-aaral sa Catholic schools, no? Talagang ginagawa niyo doon, Father, yung mga roles and responsibilities. Usually ba, ayan, hindi lang naman siguro kayo yung mga nagmimisa. At kayo din man nangongolekta ng tuition, mag. Well, in terms of mga misa, since meron kaming school chaplain, yung parish priest, sila usually yung mga nagmimisa. Kami mga directors, usually kapag may mga grand celebrations, kami nakakapagmisa. Pero yung mga class masses, yung mga confessions, pinapaubay na namin yan sa mga chaplains and also yung mga katuwang na pari. Pero kami, in terms of administration, in terms of planning, in terms of execution ng mga plan, in terms of evaluation, kami nagmo-monitor nun bilang director. And we see to it na yung identity ng Catholic school is nandoon pa rin yung Catholicity ng Katolikong paaralan. Amang school na handle ninyo, Father, para ma-shoutout natin yung mga schools. Yeah, unang-una ang Pasig Catholic College. No? I'm also the president of Pasig Catholic College. Siya yung President. malaking Katolikong paaralan sa buong diocese. Sa ngayon, meron kaming 5,000 students. Dami. Madami. And then, ang hawak ko rin po ang Eskwela Katolika de San Sebastian sa Pinagbuhatan Pasig, ang Santa Rosa Catholic School, Ayun, nandun sa ang Bagong Ilog. Yan,
sa may C5. Makikita niyo sa may C5, nandun yun. May simbahan doon, katabi ng simbahan, yung Santa Rosa. And then, yung other schools namin, sa dulo ng Pasig, going to Antipolo na, meron kaming Santo Tomas de Villanueva Parochial School, and then Santo Niño Parish School sa Green Park. And then, dito pa sa Pasig, meron kaming Holy Family Parochial School sa Kapitolyo. And then sa Pateros, na kung saan graduate Ang ako. Pateros pala kasama sa inyo. Yes, Pateros Catholic School, then Colegio de Santa Ana sa Taguig, Tipas Catholic School sa Tipas, sa aking hometown. We also have Santo Niño Catholic School sa Signal, yung pinanggalingan ko, and Bikutan Parochial School. Hindi siya busy. Hindi siya busy, Marami no? siyang time. Actually, alam mo, ang hirap nga schedule ito. Dito pumunta sa tindahan. Ito na talaga yung bakanteng araw niya, no? Hindi ka busy, Father. May social life ka pa ba, Hindi Father? masyado, Tanong siya. hindi masyado. No? No, grabe May tanong siya, may social life ka raw pa po ba? Siyempre, may mga gala-gala pa rin. Ayun. Siyempre, hindi Minsan maiwasan yayain yun. natin Mag-samji si Father. Nako, halatang halata talaga, no? Siyempre, parang hindi siya puro school lang. Di ba? Speaking of school, ito. Oh. Siyempre, Pads, nag-pandemic tayo, na-survive natin yung pandemic. Maraming mga binago itong pandemic, lalo na po sa mga estudyante natin. Yes. Paano ba ito binago? Hindi lang yung school system, kundi kahit yung mga estudyante natin, yung mga pinagdadaanan nila, pinag-aaralan nila, etc. Yes, isang malaking hamon talaga yan, no? Mula sa pre-pandemic, going to pandemic, no? From face-to-face, and then nag-online. Yung transition, medyo nahirapan yung mga estudyante kasi hindi sanay. And then, eventually, after 3 years, noong puro online, and then nagbalik na ulit sa face-to-face. So, another transition na naman yun. Pabalik ka sa kinagawian dati. And then also, yung mga challenges sa academic life, no? Dahil face-to-face na, yung mga tasks, no, yung mga assignments, yung mga ganyan. Kaya minsan maraming mga estudyante nakaka-experience ng tinatawag nating mga mental health issues na kailangan talagang matutukan ng paaralan. Kasi kung hindi, lumalabas doon yung depression, anxieties, lalo na ngayon, no, maraming mga kabataan, konting hirap lang, ang bilis bumigay, no, ang bilis mawala ng pag-asa, ang bilis panghinaan ng loob. Kaya yun yung we see to it na yung mga programa ng school in terms of guidance and counseling, in terms of spiritual enhancement and enrichment, spiritual direction, is talagang pinagtitibay ng paaralan para matulungan ang mga estudyante na humaharap sa mga challenges in terms of mental health. Paano yun, Father? Pag kunyari yung estudyante, meron siyang mental health or nakaka-experience siya na anxiety, ano yun? Parang kayo po yung nilalapit po sa inyo para bigyan niyo po ng parang spiritual. Well, ang unang-una, no, ang unang-unang humaharap doon yung ating mga guidance counselors, guidance advocates, and then ini-evaluate nila kung anong kailangan. O bisan kasi kailangan ng intervention ng mga psychiatrists o talagang sa medical profession, we are referring them to medical practitioners. Yung iba naman, of course, through counseling. And then kapag may mga spiritual counseling ang gusto nila, so humaharap din kami mga directors para talaga matulungan yung bata in terms of spiritual aspect ng kanilang buhay. Ito, Father, curious question. Kasi di ba mga mental health yan, di ba? Tapos exorcist pa si Father. Oo nga. May kinalaman ba masamang espiritu dyan? Oo nga, Father. Tsaka totoo ba yun, Father, na parang sumasanib ba or kunyari yung mga, pwede ba ko ba sabihin yun? Alin? Demons? Oo. O yung mga demons, Father, na ano ba sila, parang nauudyokan ba nila yung tao? Kunyari, okay yung ko, tapos biglang sasabihin sa akin, gawin mo to, ganyan. Parang naanuhan ako, nagiging, ano bang tawag doon? Nagiging ganun ka na? Hindi! Iba yun! Nagiging, parang tina-transfer niya sa'yo yung, parang nagiging masama ka. Paano siya mag-isip, no, ganun ganun rin. Yan, magandang tanong, Father. Parang yung demon brain, demon mind. Exactly, Father. Well, iba't iba kasi ang level kung paano gumagalaw ang demonyo sa buhay ng tao. Yung unang nasabi mo kanina, yung pinakamatindi dyan, yung possession, pagsanib. Ibig sabihin yan, yung demonyo sumapi sa'yo, sumanib sa'yo. Meron siyang full control sa iyong body na hindi mo alam. Yun yung pinakamatindi. Pero may pangalawang level din, yung tinatawag nating demonic obsession. Yun naman, ang inaatake ng demonyo, yung isip ng tao. No, persistent attack on the mind of the person. Kaya nga yan, diyan napapasok yung may mga kung ano-anong naiisip. Tapos nade-depress siya, may gumugumbala sa kanyang isip, may bumubulong, and then in the end,
naudyukan siya na magpakamatay. So may mga cases tayo ng suicide, no? Talagang may naririnig sila, and then it's the cause. Yung cause nun is something demonic. Talaga? Yung kunyari, Father, sasabihin, tumalon ka, Yan. pamatay ka. Sa'yo, ang binubulong sa'yo, no? Kumain ka. Kumain ka pa, di ba? Sige, okay lang yan. Pero Father, paano malalabanan yung ganon? Well, mahalaga may mga ways tayo no paano malabanan yung mga ganyan. Of course, napaka-importante yung ating spiritual life. Very important yan. Kasi kadalasan ang inaatake nila yung may mga spiritual openings. No, may mga openings na tinatawag. Siyempre, kung may nakabukas na pintuan, papasok Pasok yun. Sino pwede makapasok. Kaya sa tao minsan may mga openings tayo. Halimbawa, may mga estudyante. Mahilig sila lalo na ngayon, di ba, with the internet, doon sa mga occult. Nako! No, yung mga magse-search ka lang ng mga occult, witchcraft, yung mga new age, masyado silang napako doon. Kaya kadalasan, nagiging opening yun nila para maharas sila ng demonyo. Nako, alam mo, ikaw may opening ka. Opening. Bunganga. Ayan. Pagkain naman yun, pagkain. Nako, maganda napapagkwento na natin tong ministry ni Father Daniel. At for sure, marami tayong mga katanungan. Interesting. Ikaw, interested ka ba? Oo, marami pa akong tanong. Nako, syempre, papagpatuloy natin yan sa ating kwentuhan dito sa Kape at Kampay. Ayun. Ano opening mo? Opening up sa'yo. Yan yung grab. Dante, Actually, may exercise tayo. sige, anong exercise? Ayan, taas mo na. Yan na! Tara na, exercise. Doon din napunte. Exercise tayo tuwing umaga. Hoy! Ano exercise? Kala ko naman magpapapay tayong dalawa. Kain kayo ng kain. Yung opening ng bunganga, hindi nyo sinara. Exercise nga. Bagay talaga sa'yo yan. Oh, Namamaga ka. ikaw din. Ay, hindi yung payat ko na. Laman, mabigat at hindi sakitin. Sige na yan, sige na. Sige. Tara. Sige, ako. Pero gusto rin mag-exercise. Sarap. Thank you. Thank you. Sarap. 8 minutes lang daw. Pabilisan natin. Sige. Ngayon, Father, kaya mo kasi, exercise, para lumakas yung katawan, pero lumalakas sa akin dito, parang yung bunganga ako. Bunganga. Oo. Check, Father, nakakatakot naman yung mga kwento. Pero parang kailangan natin maging spiritually strong, no? Spiritual strength. Kasi merong tinatawag na spiritual warfare. Ano ba yung spiritual warfare, Father? Well, pag sinabi ng spiritual warfare, ito yung laban ng spiritual, di ba? According to St. Paul, di ba, ang mga kalaban daw natin ay mga not of the flesh, but of the principalities, of the powers, cosmic, di ba? Cosmic. So, ibig sabihin yan, spiritual realities na yung kalaban natin, which is the devil. The devil. So may demonyo talaga, Father? Meron. The So devil is real. spiritual na papangyarihan yung kay Eugene, yung Reagan, ganun, di ba? Ay, di Father, wala pa namang time na natalo si Jesus. Oo, yun. Never, Opo. never. Never. Yes, Never, amen. never. So hindi Mag-amen siya... ka, Father. Amen. Amen. Yeah. Shout out sa amen gang. So ibig sabihin, hindi natatalo si Jesus. Yes. Ever. Ever. At palaging talo ang masamang espiritu. Yes. Tapos, sino ba ang kalaban? Siyempre, nga, the Father. evil spirit. Sabi, May mga evil. pangapangalan ba yan? O may mga forms ba yan? Mga maligno, impacto, manananggal, ano ba, Yes. Father? Well, kung sa kalaban natin, walang iba, kundi ang demonyo. No, the evil one. Opo. No, Satan and his minions. No, they are all fallen angels. No, sabihin natin na duwende yan, mambabar, mga ganyan, etc. These are all fallen angels who took different forms. Nung sila pinatalsik sa langit, nung sila binagsak, they're all fallen angels, but they took different forms. Iba naging duwende, naging laman lupa, naging tikbalang, naging diwata, etc. So all of them, naging kapre. So ganun, all of Father. them, Opo. all of them are Fallen fallen angels. angels. Dahil So yan yung si- mga minions ni Satan. May kwento kasi yan eh. Di ba, Father, may kwento yan yung bakit yung original bang fallen angel, si Lucifer, originally angel siya. Yeah. Ano bang kwento Opo, nito, opo, Father? opo. Kasi narinig ko Oo nung nga, bata pa Father. tayo. Ako rin narinig Yes, ko nung yes. bata. Opo.
Yeah. Originally, talagang Lucifer nga, di ba? Meron siya yung tinatawag na bearer of light sa heaven. Opo. But he revolted against God. I will not serve. So, di ba sa book of Revelation, Opo. Revelation chapter 12, the woman and the dragon, may signs na lumabas sa langit. Opo. No, a woman clothed Clothed with with the sun, with 12 stars on her head, the Blessed Virgin Mary. Yes. Then another sign appeared, a dragon. No, meron siyang mga ulo. And then, ang sabi doon, he swept, no, with his tail, he swept a third of the stars. Very symbolic yun. Sino a third of the stars? 1/3 of the angels nakuha niya Talaga? to become his followers. So that means yung total population ng angels sa langit, 1/3 doon ang naging fallen angels. Sumama kay Lucifer. Sa kanya. So ganoon na kadami ang demonyo. 1/3 ng population ng mga angels sa langit. Of course, may 2/3 pang natitira na faithful. Opo. Sila yung ating mga guardian angels, opo. sila yung mga tapat sa Diyos, pero 1/3 yung mga fallen angels. Kaya marami talagang demonyo. Nahikayat niya. Nahikayat niya. So yun. And then war broke out in Okay, heaven. yan. Si Saint Michael ang naging leader ng mga angel. And then Satan, si Lucifer. And then naglaban sila, natalo si Lucifer. And then dahil natalo na, pinatalsik sila. So nasa lupa sila ngayon. Yun yung nasa picture nung ano, nung sa gym. Si Saint Michael, di ba? Nakababa si Oo, nandun si Satanas, si Lucifer. tayo, Father, katulad ko, tayo kaming mga lay, paano ba tayo, aatakihin ng kalaban, or paano tayo inaatake, ganyan? Maraming pamamaraan. Sabi ko nga sa inyo kanina, either possession, either obsession, isip, Opo, sa aatakihin niya, either yung health sa oppression, or relationship. 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 Paano ang relationship, Father? They cause division. Pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati. No, iyan yung ikalawang aspeto sa oppression. They are targeting relationship. Opo. Mag-asawa, pamilya, sa community, sa mga samahan. Opo. Sila palagi ang nagiging cause ng division para magkawatak-watak, anumang grupo, pamilya, samahan. Yun yung isa sa mga atake nila. Tama ba, Father? Diabolos means Yes, to separate? separate. No? To separate. Greek yun, Diabolos, to separate. Greek word siya, di ba? Diabolos, which means to separate. Kaya nga Diabolos, diablo. kaya Kaya diablo, no? Taga-separate. Kaya pag may Cause mga of division. naghihiwalay, Father, di masaya yung mga ganun. Yes, masaya ganoon sila, masaya. Lalo na kapag yung mga maayos na relasyon, fruitful na relasyon. No, hindi naman yan sa pamilya. Sa lahat. Kahit sa lahat. Kahit sa parokya. Di ba, no, Father? Yes. No? Pamilya, So, di ba? Sa pamilya, kahit sa mga magkakaibigang Kaibigan. maayos. Sila palagi yung kabaligtaran. Yung pag nakikita nga daw, Yeah. Father, na okay, di ba? Ito, Yeah. gusto ko to. Oo. Eto, Father, ngayon, sige, since nagtutuloy tayo dito, syempre kailangan natin ng help. Kasi hindi naman po natin kaya bilang mga tao. What are the different spiritual helps? Ika nga, kasi ito, naalala ko, tamang-tama, share ko na rin. Meron ako palagi, galing ito kay Father Nino Plana, yung friend ni Father Yan, Jeff. yun, Oh. yung malaki. Ito, Father, palaging dala ko to. Sabi ko, palagi mo dala. Saint Ano ba ito, Benedict. Father? Yan, sige po. Well, this is Saint Benedict's medal. You know, Saint Benedict's medal is a medal with exorcism prayer. Yung mga letters dyan, these are prayers, exorcism prayers to. No? At pag sinabi natin, Medal of Saint Benedict is a devil-chasing medal. Pantaboy ng demonyo. No? Bakit daw Saint Benedict's medal? Kasi si Saint Benedict, personally, marami siyang experiences. He was harassed by the devil, but he was able to expel the devils through the cross. Yan ba yung dalasunin dapat siya? Yeah, lalasunin siya, biglang dinasalan niya yung iinumin niya, pati yung pagkain, pumutok yung kopa na Ang iinuman kopa, niya, yung tinapay naman, kinuha ng raven. And then marami siyang experiences. Nung nagpapatayo siya ng monasteryo sa Monte Cassino sa Italy, Cassino. they cannot carry those things para ma-build yung kanilang monastery. But by praying and making the sign of the cross, nabuhat nila yung mga gagamitin para makapagpadayo ng monasteryo. And then may isang monasteryo din, all of the witches, no, nagsama-sama sila to send curses to the monasteries. And then, walang epekto yung mga curses nila. And later on, they discovered that in that monastery, ang daming mga symbol, signs ni Saint Benedict. Benedictine medal. Ito.
Kaya yun. pala, Father, So yan ay nasa ano? sacramental. Hindi po yan Sacramental. agimat. Kasi ang Opo. tingin ng iba, agimat. Agimat. No, these are not lucky charms. Hindi nga, These are Father, not... ginagawa na Yes. tinitinda na sa parang Yes, pag ginagawa sinabi natin sacramental, no, yan ay mga instrumento, mga Si Chico may suot, oh. no, mga bagay-bagay na binasbasan Binasbasan. ng simbahan. And the efficacy of that depends upon our faith. Ating pananampalataya. Kaya kailangan meron tayong pananampalataya sa Diyos. Mas osot-osot ka nga, Through wala the ka namang faith. intercession O, of anin Saint mo nga naman ito, Benedict. di ba? Kung di mo naman, wala ka namang faith. Yes. Ano ba, Father? Mga prayers, ano po ba may Yes, importante? yung mga deliverance prayers, no, prayer to Saint Michael, very important yan. No, yung mga prayers, rosary. Ah, the rosary. Very important, Every- powerful weapon against evil. Takot daw ang devil kay Mary. Yes, takot at galit ang mga demonyo kay Mama Mary. Kasi Bakit, Father? May kwento Kasi yan. si Mama Mary ang cause ng kanilang kumbaga yung kanilang pride, di ba? Ang pinaka tawag dito, cause ng disturbances kung ikaw ay ma-pride na tao is ikaw ay mapahiya. Napahiya sila kay Mama Mary. Kasi sa Mama Mary, tingnan nyo ha, siya ay tao lang, but she was assumed into heaven. Si Satanas, si Lucifer, nasa langit, pinatalsik. Di ba sinasabi, ang nagpapakababa, itinataas. Nagpapakataas, ibinababa. Di ba? And then, nung tinaas si Mama Mary, no, she was crowned and was considered the Queen of Angels. Yes. Queen of Angels, di ba? Gusto nga ni Anna. And they cannot accept Mary as their queen. Paano ka magkakaroon ng reyna? Mas mataas kami angel, siya ay tao lang. So, Baba Mary became the bane of the devil. Ibig sabihin, cause ng kanilang anxiety no, si Mama Mary. Kaya, si Mama Mary, very powerful intercessor natin, very powerful mother na katulong natin sa ating journey sa ating buhay spiritual. Kaya do not underestimate the devotion to Mama Mary. The devil will do everything to discard and to discredit Mama Mary as our powerful weapon, powerful ally against them. Kaya sisiraan nila si Mama Mary. Kaya alam na natin, yung mga naninira kay Mama Mary, they have been victimized by the enemy. Pinaniwala sila na walang magagawa si Mama Mary. So that they cannot go to Mama Mary and ask her intercession. Alala ko, Father, di ba? May binabanggit kasi tayo nung nag-podcast tayo kay Father Jeff, di ba? Parang the devil can do so many things except one thing. Ikaw ba nagkaya doon? The devil can do a lot of things except for one thing, which is to be humble. Yes, yes. Lahat kaya nilang gawin, pero wala silang virtue of humility, which is si Mama Mary meron. Ayun, man. Kaya ngayon, ang challenge sa atin, Father, to conclude ng napagandang kwentuhan natin, how to be strong spiritually. Ito, yung life hacks natin, 1, 2, 3, 4, 5. Parang kasing dami natin. Wow, meron ka. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. 5 siopaw, 5 life hacks. How to be strong spiritually. Ito galing kay Father Daniel. 5 letter R. Madaling tandaan. Isa-isay natin, Father. Go. Unang-una, we have to renounce all our occult practices. Kung meron ka mga agimat, anting-anting, panguhula, May etc. tanong ako. Alam mo yung ito tulong to sa mga kapimay sa atin. Yung nilalagay sa bata na red and yung mga beads. red Yes, and yung mga- Tapos may Anting kahon. daw. Pero ngayon may Yes. bago na sila, yung red na parang solid eh. Yes, Hindi all of pinapatanggal yun. them are occult objects. So, hindi sila object of devotion. Kumbaga, doon ka na, naniniwala ka na ito yung pangontra doon. No? So, Lalagyan pa ng kumbaga, sinulid. lalagyan pa dito sinulid na ganyan. Tapos Ay, pula. nalagyan ng pulang Yung pula na sinasabit dito sa Mga damit. occult, we have to renounce them kasi the more lalapitan yung bata ng mga demonyo at mga maligno mga kapag kapimics. suot-suot nila yan. So instead, Buti na lang, timer instead use the proper sacramentals of the church. So yun. Number 1, you have to renounce occult involvements, occult practices, occult people, occult objects, etc. Then after you have renounced, you have to renew your faith. Number 2, renew. Renew. Napaka-importante niyan, yung pagpapanibago ng ating pagsasampalataya sa Diyos. Hindi sa mga bagay-bagay na yan, kundi sa Diyos. No? Renewal of our faith. And then, pangatlo, we have to, aside from the renouncement, aside from renewal, meron tayong pangatlo, yung reception. Receive sacraments. Receive sacrament. Especially the sacrament of confession. Reconciliation, kumpisal. Gumagawa. Kailangan ko na kumpisal. Hindi ko na matanda. Sacrament of the Eucharist. Magsisimba. Magsimba ka tuwing linggo kasi minsan, ganito yan kapag ang tao napapalayo sa Diyos,
lalapitan siya ng kaaway. Oh. May tendency na lapitan siya ng Magsimba kaaway. tayo, Kaya Sunday. you have to receive sacraments, no? Sacraments of the church. No? So, meron tayong renounce, renew, receive, then recite. Recite yung mga prayers. Marami tayong mga prayers. No, marami tayong mga prayers. Yung mga basic prayers natin, rosary, Angel of God. prayer to the guardian angel, prayer to Saint Michael. No, you have to recite them with our whole heart, buong puso. Hindi lang yung mechanical, kung hindi nanggagaling sa puso natin, with all our hearts. And then finally, we have to be reconciled, no, to our enemies. Reconcile with our enemies. Kasi nga, ito yung pinakahuling kinakapitan ng demonyo sa puso natin eh. Yung mga unforgiveness. Kapag may hindi ka Yung mapatawad. mga galit-galit na yan. Galit, Kasi nga, loob. in the spiritual warfare, negative attracts negative. Nagawa mo na yung magkumpisal, nagawa mo na yung mga sakramentas, nagawa mo na yung magsimba, tumanggap ka ng communion, pero sa huli, meron kang hindi pinapatawad. Yun yung huli nilang kakapitan sa iyo. That's their backdoor. The backdoor of the enemy, unforgiveness. Kaya, panglima is reconciliation. Reconcile. 5 R. Madaling tandaan. Isa-isay natin. Una, renounce. Renounce your sin and the occult practices. Number 2, renew your baptismal promises. Number 3, Receive sacraments. number 4, ikaw ulit. Ay, 4. Recite prayers, especially to the Blessed Mother. At syempre, number 5, Father Daniel, and number 5 Number natin. 5, reconciliation With one another. Ang dami nating natutunan sa araw na ito, no, Chabi? Sobra. No? Parang gusto ko pa siyang i-invite. Oo, part 2. Okay lang invite ko ng mga topic natin, mga santo naman, mga anghel. Oo, sige, Father. Invite ko ulit namin dito para sa tindahan. No? Yes, so muli, oo. maraming salamat mga Kapimates at sana po sa araw na ito ay marami tayong natutunan at marami tayong naging pagkain ng isip at ng puso at ng kalooban. No? At isara ang mga Openings. kalalo na opening ng Mouth. kapag ikaw ay palaging kumakain. Ayun, sige. At syempre, shoutout, maraming salamat Father Daniel Father, Estacio thank you. from the Diocese of Pasig. Sobrang dami naming natutunan, Oo. Father. Oh, for sure, si Father Jeff gusto ko talaga maging guest dito. Kaya namiss ko salamat. na si Father Jeff. Kaya buti na lang talaga ay kasama pa rin natin siya dito in spirit. Kaya, ano na ang ating gagawin? Mga Kapimix? Kakanta tayo, Kanta Father. tayo. Para sa life na tama ang timpla, magkahalong saya at pananambahan.